Dahil iba ang oras na inaasahan ng tao sa oras o sa tamang panahon na inalaan ng Diyos para tayo tulungan, para tayo saklolohan. And God's timing is always the perfect timing. Kaya, kung ikaw man ay nangungulila, kung ikaw man ay nag-iisa, kung feeling mo'y walang-wala ka na, maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Maaaring hindi pa panahon. At kapag dumating na ang tamang panahon, ayon sa Panginoon, gagawin niya ang bagay na hindi mo inaasahan para ang iyong kalungkutan, para ang iyong pangungulila ay maibsan at ang iyong mga pangangailangan ay matugunan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Hindi ko po makakalimutan yung ilang pananalita ni Vilma Santos sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya. Matagal na ho yun. Sabi niya, kapag daw namatay ang isang asawa, ang may bahay tinatawag na biyuda. Kapag ang bata namatayan ng ina, ang tawag sa kanya, ulila. Pero kapag ang nanay ang namatayan ng anak, may tawag ba sa kanya? Wala. Sapagkat ang sakit ay lampas pa kahit sa anong salita. Minamahal ko mga kapatid, itong mga pangungusap na ito ay lapat na lapat din sa karanasan ng babaeng balo na namatayan sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Pero mas matindi yung hinagpis niya, mas matindi yung pangungulila niya, sapagkat bago pa siya mamatayan ng anak, namatayan na rin siya ng asawa. Kaya mag-isa na lang siya sa buhay. At sa tradisyon po ng mga Hudyo, hindi lang po ito tungkol sa pangungulila. Ito po ang ibig sabihin, siya'y magiging walang-wala. Dahil kapag ang babae ay nagpakasal sa lalaki, hindi na siya pananagutan ng pamilya niya, pananagutan na siya ng kanyang asawa. Kapag namatay ang asawa na mayroon pa siyang anak, pwedeng panagutan ng pamilya ang asawa o ang babae alang-alang sa kanyang anak. Pero kapag namatay na yung anak, lalo na't ito'y binata, bata-bata pa yung bata, wala pang naiwang kahit na ano, sinong mag-aalaga sa kanya? Wala na. Kumbaga,
abandonado na siyang talaga. Kaya minamahal kong mga kapatid, dito na patutunayan yung pagnanais ni San Lucas na iparamdam sa mga walang-wala sa lipunan, sa mga taong tila kinalimutan na ng lahat, na mayroong Diyos na kumakalinga sa kanila. Sa katunayan, sa Ebanghelyo lang ni San Lucas ninyo matatagpuan itong kakaibang kwento na ito ng babaeng balo ng Nain. Sa ibang Ebanghelyo, mababasa natin ang pagbuhay ni Jesus sa mga patay tulad ni Lazaro at nung anak nung tagapamahala ng sinagoga. Pero yung ganitong sitwasyon, dito lang natin makikita kay San Lucas na para bang sinasabi niya, sa lahat ng mga walang kumakalinga, sa lahat ng iniwan na ng lipunan, ang Diyos ay naroon upang sila'y saklolohan. At tamang-tama naman yung dating ni Jesus, ililibing na yung anak ng babaeng balo at hindi nila inaasahan ang ginawa ni Jesus. Binuhay niya ang patay. Minamahal ko mga kapatid, ito rin ang paalala sa atin ng Ebanghelyo, lalo na sa mga panahong tayo nangungulila, sa mga panahon na tayo feeling natin, wala nang sasaklolo sa atin, wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong maaasahan. Hindi totoo yun. Dahil ang Diyos darating sa ating saklolo. Si Jesus ay lalapit sa atin sa panahong hindi natin inaasahan at gagawin niya ang isang bagay na magpaparamdam ng kanyang pagmamahal na higit pa sa inaasahan natin. Maaring sabihin natin, wrong timing naman si Jesus kasi patay na nung dumating siya. Hindi wrong timing yun. Dahil iba ang oras na inaasahan ng tao sa oras o sa tamang panahon na inalaan ng Diyos para tayo tulungan, para tayo saklolohan. And God's timing is always the perfect timing. Kaya, kung ikaw man ay nangungulila, kung ikaw man ay nag-iisa, kung feeling mo'y walang-wala ka na, maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Maaaring hindi pa panahon. At kapag dumating na ang tamang panahon, ayon sa Panginoon, gagawin niya ang bagay na hindi mo inaasahan para ang iyong kalungkutan, para ang iyong pangungulila ay maibsan at ang iyong mga pangangailangan ay matugunan. Ito'y panawagan din sa ating lahat, minamahal ko mga kapatid, na kapag mayroong nag-iisa, na kapag mayroong nangangailangan ng ating pagdamay, sana'y naroon din tayo para sa kanila. Kasi ang panahon natin ngayon, ang kultura natin ay kanya-kanya. Makita mo yung mga taong magkakasama na nga sa loob ng bahay. Makita mo yung mga tao magkakasama na sa iisang lamesa, magkakaharap na nga, wala pang panahon sa isa't isa. Bakit? Kanya-kanyang gadgets ang inaatupag. Kanya-kanya ang kultura natin ngayon. Walang pakialamanan. Kaya pinapaalala sa atin ngayon, may mga taong nakakaranas ng pangungulila. May mga taong nakararanas ng pag-iisa. At sila'y dapat nating gabayan, dapat natin silang pakinggan, dapat natin silang tulungan. Maglaan tayo ng panahon, maglaan tayo ng atensyon para maiparamdam sa kanila ang ating pagdamay. Sana nga, tulad ng pagbabangon ni Jesus dun sa binatang anak ng babaeng balo, sana ang bawat anak na naririto o ang bawat magulang, bawat kaibigan na naririto, na nakaratay na rin sa banig ng pagkamakasarili, sa banig ng kawalang pakialam, sana'y ibangon din tayo ng Panginoon upang ang mga nangungulila ay saklolohan. Si San Genaro po ay isang martir. Kasama siyang pinatay ng ilang pang mga martir noon. Siya'y obispo at kasama siyang pinatay ng iba pang Kristiyano
dahil inuusig sila sa pananampalataya. Walang masyadong detalye tungkol sa buhay niya. Pero sikat po siya bilang santo dahil yung kanyang relikiya na nakalagay sa isang lalagyan ay dugo. Sa karaniwang araw, yun po ay solid, namumuo. Di ba kapag ang dugo ay matagal na, namumuo yan. Pero sa isang hindi maipaliwanag kahit ng sensya, may mga pagkakataon sa loob ng isang taon na yung dugo ay nagiging liquid uli. Liquefaction ang tawag doon. Hindi po maipaliwanag ng siyensya yan. At karaniwan po yan nangyayari kapag mayroong pangangailangan ang bayan. Halimbawa, nung panahon ng COVID-19, ilang beses ho na yung dugo na yan ay naging liquid uli. Naging likido uli. Nung dumating si Pope Francis para bisitahin yung Basilica ni San Genaro, naging liquid yon. Nung nagkaroon ng pagtitipon yung mga pari sa lugar na yon, naging likido uli yung dugo. Sa tuwing nagiging likido yung dugo, ito yung nagiging tanda na si San Genaro ay dumadamay sa mga Kristiyano. Siya ay tumutulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa kalangitan. Ang santong ito'y paalala sa atin na habang panahon, ang misyon ng isang Kristiyano ay damayan ang kapwa Kristiyano o kahit ang hindi Kristiyano, basta may nangangailangan, basta may nangungulila, dapat ay palagi tayong handang makinig at dumamay sa kanila sapagkat tayong lahat ay hinirang ni Jesus upang maging tagapagkalinga at maging katuwang ng mga nangangailangan nating mga kapatid. Amen. San Genaro, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.